Sa nobelang Tadhana, Ang Bahay ng Aking Mga Magulang. Ngayon, masaya akong tawagin ang Brownlow ME na aking tinubuang bayan. Dahil ang maliit na bayan na ito ay matatagpuan sa hangganan ng dalawang bansang ito, para sa akin ang kanilang muling pagsasama-sama ay isang tungkulin kung saan dapat nating isakripisyo ang ating buhay at mga mapagkukunan. Kahit man lang para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Ang Alemanya at Austria ay dapat bumalik sa pagiging dakilang tinubuang bayan ng Aleman. Hindi ito batay sa mga kalkulasyon ng ekonomiya. Hindi iyon. Kahit na ang reunification ay hindi nagdudulot ng mga benepisyo sa ekonomiya. Dapat itong makamit kahit na ito ay nakakapinsala sa ekonomiya. Ang mga taong may parehong dugo ay dapat manirahan sa parehong right. Ang mga inapo ng mga Aleman ay walang karapatang lumahok sa patakarang kolonyal hanggang sa sila ay nagkakaisa sa isang estado. Kung ang teritoryo ng Reich ay hindi mapaunlakan ng lahat ng mga Aleman at matiyak ang kanilang kabuhayan, kung gayon ang mga karapatang moral ay lilito mula sa pagnanais na magkaroon ng mga dayuhang lupain. Pagkatapos ang mga araro ay magiging mga espada. Ang luha ng digmaan ay magbibigay ng pang-araw-araw na buhay ng mga susunod na henerasyon. Kaya naman sa tingin ko ang maliit na hangganang bayan na ito ay simbolo ng isang dakilang mensahe. Ngunit mula sa ibang pananaw, itinuturo din nito ang isang aral na nauugnay sa ating panahon. Isang siglo na ang nakalilipas. Ang liblib na lugar na ito ay pinangyarihan ng isang malagim na kaganapan na yumanig sa Alemanya at mananatiling nakaukit sa memorya magpakailanman, kahit sa kasaysayan ng Aleman. Nang ang aming tinubuang bayan ay nagtitiis ng kilabot na kahihiyan, si Johannes Baum, isang nagbebenta ng libro. Isang matibay na makabayan at kaaway ng France, ay pinaslang dito dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa Alemanya. Tumanggi siyang pangalanan ng kanyang kasabwat o ang pangunahing salarin ng insidente. Ang parehong bagay ay nangyari kay Leo Slaughter, na unang hinatulan ng mga opisyal ng gobyerno at pagkatapos ay itinaas laban sa France. Kabilang sa mga hinatulan dahil sa pagsuwi na ito ay ang hepe ng pulisya ng Augsburg at nang maglaon ay ang mga bagong opisyal ng Aleman ng Reich sa ilalim ng Safe Hearing. Ang aking mga magulang ay nanirahan sa maliit na bayan na ito sa pampang ng Inn River bilang pag-alaala sa mga bayaning Aleman na namatay sa panahon ng pagdanak ng dugo sa Bavaria sa ilalim ng pamamahala ng Austrian sa simula ng huling siglo. Ang aking ama ay isang lingkod bayan na sineseryoso ang kanyang mga tungkulin. Ang aking ina ay isang may bahay at nakatuon ang kanyang sarili sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Wala akong masyadong maalala sa panahong iyon. Pagkaraan ng ilang taon, napilitan ng aking ama na lisanin ang kanyang minamahal na bayan sa hangganan at lumipat sa Pusaw, Germany, sa paanan ng Inn Mountains, para sa isang bagong trabaho. Noong panahong iyon, ang mga Austrian civil servant ay inilipat mula sa isang trabaho patungo sa isa pa. Di nagtagal pagkatapos ng pagdating sa Pusaw, ang kanyang ama ay inilipat sa Linz. Sa kalaunan ay nagretiro siya at nagsimulang mamuhay sa isang pensiyon. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Ang anak ng isang mahirap na magsasaka, iniwan niya ang kanyang tinubuang bayan pagkatapos ng isang magulong pagkabata. Sa edad na 13, inimpake niya ang kanyang mga gamit at umalis sa kanyang tahanan sa kagubatan. Sa kabila ng pagsalungat ng mga taga-nayon na nakakapagsalita lamang mula sa karanasan, pumunta siya sa Vienna at natuto ng isang kalakalan. Ang taon ay 1850, at ang desisyon na umalis sa bahay na may 3 guilder at humarap sa mga estranghero ay isang masakit na karanasan. Nang matapos ng 13 taong gulang na batang lalaki ang kanyang apprenticeship bilang isang craftsman sa edad na 17, nakaramdam siya ng hindi kasiyahan. Sa kabaligtaran, ang patuloy na krisis sa ekonomiya, talamak na kahirapan. At ang mga pagkabalisa noong panahong iyon ay nagpatibay lamang sa kanyang determinasyon na magtrabaho sa isang propesyon na mas mataas. Sa kanyang pagkabata, ang mga pari sa nayon ay tila ang pinakamataas na tagumpay ng tao. Ngunit ngayon, habang papalapit siya sa lungsod, higit sa lahat ay pinahahalagahan ng binata ang dignidad ng serbisyo sibil. Sa determinasyon ng isang matandang puno ng kalungkutan at kalungkutan, ang 17 taong gulang na batang lalaki ay kumuha ng isang bagong proyekto at dinala ito sa tagumpay. Naging civil servant siya. Naniniwala ako na sa edad na 23 ay naabot na niya ang kanyang layunin. Dahil dito, natupad niya ang pangakong ginawa niya noong bata pa siya na hindi siya babalik sa kanyang tinubuang bayan hanggat hindi siya may kahalagahan. Naabot niya ang kanyang layunin.
Ngunit walang sino man sa nayon ang nakakilala sa kanya bilang isang bata, ang nayon ay tila kakaiba sa kanya. Sa edad na 56 ay sa wakas ay ibinigay niya ang kanyang aktibong buhay, ngunit hindi siya maaaring umupo nang walang ginagawa sa isang araw. Sa labas ng Lombard, isang maliit na bayan ng pamilihan sa Upper Austria, bumili siya ng sakahan at siya mismo ang namamahala dito. Kaya, sa pagtatapos ng isang mahaba at mahirap na buhay, siya ay bumalik sa buhay sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama. Noon ko nagsimulang itatag ang aking mga prinsipyo. Kinailangan niyang maglakad ng malayo sa paaralan, tumakbo sa mga palayan at harapin ang mga layaw na lalaki, na ikinadismaya ng kanyang ina. Wala sa mga ito ang nag-udyok sa akin na manatili sa bahay. Hindi ko naisip na kumuha ng anumang seryosong propesyon, ngunit wala akong simpatiya sa aking ama. Naniniwala ako na sa mainit na pagtatalo sa aking mga kasamahan nagsimulang umunlad ang aking talento sa pagtatalumpati. Mula sa murang edad ako ay may talento, at ang pag-aaral ay madali, ngunit ang pakikisalamuha ay mahirap. Sa aking bakanteng oras, natuto akong kumanta kasama ang koro ng isang monasteryo ng Lombard. Kaya naman, pinahahalagahan ko ang kasagraduhan ng relihiyosong gawain. Ano pa ba ang mas natural kaysa makita ang papel ng isang hamak na pari sa nayon bilang salamin ng matataas na mithiin ng tao na naisip ng aking ama noong kabataan niya? Kahit saglit lang naisip ko, syempre. Hindi ako naging inspirasyon ng aking ama noong bata pa ako na pahalagahan ang katalinuhan ng aking anak. Hindi niya itinuro sa akin ang mga positibong posibilidad ng ganoong buhay, kaya hindi niya naiintindihan ang mga isip bata na nangingibabaw sa akin noong panahong iyon. Medyo nag-alala sa kanya ang internal struggle ko. Gayunpaman, ang aking panandaliang pagnanais na magtrabaho sa propesyon na ito sa lalong madaling panahon ay naging isang matatag na paniniwala na nababagay sa aking kalikasan. Habang nagbabasa ng mga aklat ng aking ama, nakilala ko ang ilang aklat ng militar. Isa na rito ang tanyag na kasaysayan ng digmaang Franco-Prussian noong 1870-1871. Sa oras na iyon ay may dalawang illustrated magazine at sila ang naging paborito kong babasahin. Ang epiko at kabayanihan na ito sa lalong madaling panahon ay nabighani sa akin ng higit pa. Pagkatapos noon, naging interesado ako sa mga usapin sa digmaan at militar. Ngunit ang kasaysayan ng Franco-Prussian War ay partikular na interes sa akin para sa iba pang mga kadahilanan. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang isang tanong na medyo hindi pa rin malinaw, mayroon bang anumang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga Aleman na lumahok sa digmaang ito at sa iba pang bahagi ng Alemanya? Kung gayon, ano ang mga pagkakaibang ito? Bakit hindi sumali ang Austria? Bakit hindi lumaban ang aking ama at ang iba pa sa digmaang ito? Hindi ba tayo katulad ng iba pang mga Aleman? Hindi ba pareho tayong lahat? Sa unang pagkakataon, ang tanong na ito ay samasagi sa isip ko. Napilitan akong tanggapin ng may inggit ang sagot sa madalas itanong, hindi lahat ng Aleman ay mapalad na mapabilang sa imperyo ni Bismarck. Hindi ko ito naintindihan. Nagpasya akong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nagpasya ang aking ama na, dahil sa aking pagkatao at ugali, ang mga klasiko ng Lyceum ay hindi tumutugma sa aking likas na kakayahan. Naisip niya na ang real soul ay mas bagay para sa akin. Ang aking halatang talento sa pagguhit ay nagpatibay sa opinyong ito. Naniniwala siya na ang pagguhit ay ang pinaka-napapabayaang paksa sa mga mataas na paaralan ng Austrian. Marahil dahil sa kanyang mga personal na paghihirap. Itinuring niyang imposible ang mga klasikal na pag-aaral at hindi gaanong binibigyang pansin ang mga ito. Akala niya ay magiging lingkod bayan din ang kanyang anak. Sa katunayan, mas pinili niya ang propesyon na ito kaysa sa akin. Ang mga kahirapan sa buhay ay humantong sa kanya upang palakihin ang kanyang mga nagawa, dahil ang mga ito ay resulta ng kanyang walang pagod na trabaho at lakas. Ang pagmamataas ng kanyang sariling karera ay humantong sa kanya upang maniwala na ang kanyang anak na lalaki ay dapat sumunod sa parehong landas at, kung maaari, kumuha ng nangungunang posisyon dito. Lalong lumakas ang paniniwalang ito nang makita niyang ang kanyang mga pagsisikap ay nakatulong sa kanyang anak na tahakin ang parehong landas ng karera. Hindi niya maisip na ipagkait sa kanya ang mahalagang bahaging ito ng buhay. Simple, matatag, malinaw at halata sa kanyang mga mata ang desisyon ng kanyang ama. Ang mga taong tulad niya, na naging diktador dahil sa pakikibaka para mabuhay, ay hindi maisip na ang kanilang karanasan. Irresponsibleng batang kaibigan ay papayag ang magpasya sa kanyang kapalaran. Ito ay magiging isang mapanganib at kaiyahiyang kahinaan, ganap na salungat sa kanyang natatanging pakiramdam ng tungkulin na gamitin ang awtoridad ng ama at responsibilidad para sa kinabukasan ng kanyang anak.
Ito ay naiiba. Sa unang pagkakataon sa aking buhay noong ako ay 11 taong gulang napilitan akong kumuha ng malinaw na paninindigan laban dito. Habang ipinatupad ng ama ang kanyang mga plano at ideya ng may determinasyon, ang anak ay pare-parehong matigas ang ulo. Na tumatangging tanggapin ang mga ideya na tila walang halaga o walang silbi sa kanya. Hindi ako civil servant. Walang anumang panghihikayat o babala ang makakasira sa pagtutol na ito. Hinding-hindi ako maaaring maging lingkod bayan. Ang lahat ng pagsisikap ng aking ama na gabayan ako sa buhay at itanim sa akin ang pagmamahal at pagnanasa sa aking propesyon ay walang kabuluhan. Nakalulungkot, isang araw natagpuan ko ang aking sarili na nakakulong sa isang upuan sa opisina, hindi nasiyahan sa aking libreng oras at pinilit na punan ang mga form sa buong buhay ko. Walang sino man ang makakaisip na ang mga ganitong ideya ay papasok sa isipan ng mga kabataan na ngayon ay itinuturing na mabubuting bata. Ang maagang edukasyon na natanggap namin ay nakatulong sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa labas. Ngayon, kapag sinusuri ng ating mga kalaban sa politika ang aking pagkabata, nagpapasalamat ako sa Diyos na sa wakas ay maaalala ko ang masasayang panahong iyon at patunayan sa kanila na ang kanilang mga alaala ay mahalaga. Ang masasamang plano ni Hitler ay nasa puso ng lahat ng pakikibaka ng kanyang kabataan. Noong panahong iyon, ang mga bukid at kagubatan ang sentro ng lahat ng pakikibaka. Nagawa kong magpalipis ng oras kahit hindi ako makapag-high school. Ngunit ngayon kailangan ko ng isang bagong digmaan. Hanggat ang plano ng aking ama na maging isang lingkod bayan ay sumasalungat sa aking kagustuhan, ang tunggalian na ito ay madaling tinanggap. Pinigilan ko ang aking mga personal na opinyon upang maiwasan ang madalas na pagtatalo. Ang desisyong hindi sumama sa serbisyo sibil ay sapat na para kumalma ako saglit. Naging matatag ako sa desisyong ito. Pero mas naging komplikado ang sitwasyon dahil sa magandang plano ng tatay ko, na tinutulan ko. Nangyari ito sa akin noong 12 taong gulang ako. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari, ngunit alam ko na balang araw ako ay magiging isang pintor. Nakilala ang talento ko sa pagguhit. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako ipinaaral ng aking ama sa high school. Pero hindi niya akalain na mapapaunlad ko ang talentong ito at kukuha ako ng pagguhit bilang isang propesyon. Sa kabaligtaran, dahil palagi kong tinatanggihan ang kanyang minamahal na plano, ang aking desisyon ay natural na naglabas ng unang tanong ng aking ama, ano ba talaga ang gusto kong maging? Natahimik sandali ang aking ama. Painter, artist o pintor? Nagtatakang tanong niya. Iniisip niya kung good mood ako. Marahil ay hindi niya ako naiintindihan, o marahil ay naisip niyang hindi niya naiintindihan ang aking balak. Ngunit nang ipaliwanag ko ang aking ideya sa kanya at naunawaan ang aking kahalagahan, siya ay tumutol ng matindi gaya ng dati. Napakasimple ng kanyang desisyon na, sa kabila ng aking likas na talento, hindi ako maaaring lumihis mula dito. Artista, never, as long as I live. Ang pare-pareho kung matigas na sagot. Namana ng anak ko ang kanyang katigasan ng ulo at iba pang mga katangian, ngunit siya ay kabaligtaran. Sa sandaling iyon, natapos ang aming alitan. Tumanggi si Itay na isuko ang kanyang, hindi kailanman, at iginiit ko ang aking, ngunit. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi kasiya siya. Ang matanda ay labis na nalungkot, at gayon din ako, at mahal na mahal ko siya. Pinawi ng aking ama ang aking pag-asa na maging isang pintor. Lumayo pa ako ng isang hakbang at ipinahayag na hindi na ako magbabasa ng kahit ano sa mga salitang iyon.